Hindi pwedeng pagsamahin yung dilim at liwanag, yung katwiran at saka yung mali. Pagka ayaw mo sa mali, nasa katwiran ka, hindi ka po pwedeng habang panahon kang nasa mali. Kaya pag nakita mo yung mali, aalis ka. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating episode ngayon. Sa mga baguhan po ang ating pong ginagawa, tayo po ay nakikinig ng mga religious discussions, mga Bible expositions, mga preachings. And for this episode, ang ating most demanded po talaga na preacher, si Brother Eli Soriano. At ang ating episode ngayon ay related sa past video reactions po natin. The past two reactions po natin, pinag-usapan natin yung mga kalamidad, ano yung kahulugan ng kalamidad. And in doing so, sa ating pong video reaction, I was able to point out, ano kaya yung mangyayari sa mga tao na hindi kaanib ng isang particular na iglesia. Kasi I remember from the video of Brother Michael Sandoval, he mentioned there na kinakailangan ng maging member ng Iglesia ni Cristo, yung body of Christ nga po. So ang tanong ko po sa past video episode natin, anong magiging kapalaran ng isang tao na nakatira for example sa isang liblib na lugar, yung wala talagang pagkakataon na madinig ang turo, na madinig ang aral ng Diyos? Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Will they be saved or will they suffer? At iba pang mga question po patungkol sa kaligtasan. So yun po ang ating sasagutin dahil ito po ay compilation po ng mga episodes ng Itanong Mo Kay Soriano. Sa akin pong background po sa pag-analisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. At bago tayo pupunta sa video, yan, i-click nyo muna yung thumbs up at saka like dahil yan po ang ating tuition fee po dito po sa ating university. Ano po? So samahan niyo po ako from start to finish. Let's go! Tatanong ko po kung lahat po ba ng tao na kahit hindi po Kristiyano ay magkakamit ng salvation, kasi alam po natin na maraming hindi Kristiyano ang nabubuhay ng ng payak na pamumuhay, mababait sila. May mga Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos, pero may mabuti silang mamuhay. Sa particular na sinabi mo, sasabat ako, no? Kamo Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo, no? May hatol na ang Biblia dun eh. 3:17 ng Juan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Tuloy. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ayun. Doon sa particular na yon, pag ayaw mong kilalanin si Kristo, asa ilalim ka na ng hatol. Pag ayaw mong kilalanin si Kristo. Ano? Ngayon, sa tanong mo, meron naman mga iba-ibang tao sa mundo na namumuhay ng payak na pamuhay, mga simpleng pamuhay. May mga ateista rin, may mababait. Mga hindi alam, walang kilalang Kristo, hindi nila alam. Kasi iba yung ayaw kumilala kay Kristo kaysa dun sa hindi nakakilala kay Kristo. Meron kasi hindi man lang nila nabalitaan si Kristo kagaya sa Pilipinas. Nung panahong nakakaraan, wala man lang silang alam tungkol kay Kristo. Ano na ang kapalaran nila, no? Yun ang sinasabi sa Roma 2:16. Umpisa mo sa 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi. Ayun. Kasi yung wala ikang kautusan sa katutubo, ba yung mga nasa bundok, walang alam sa Biblia, walang kilalang Diyos. Kung sila naman gumagawa ng kanilang gawain ng bagay ng kautusan, kahit wala silang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili. Kaya ganito yun
May budhi ang tao eh. Meron tayong konsyensya, yung sinasabing konsyensya, budhi. Kahit wala kang alam sa Diyos, alam mo yung masama't mabuti eh. Meron kang pakiramdam na mabuti at may pakiramdam na masama. Parang yung aso. Yung aso, wala namang alam na aral yun. Pero pag pinakain mo yun, alam niya yung gumanti ng utang na loob, yung aso. Okay, before we continue mga ka-U3, I like that answer ni Brother Eli patungkol sa pagkakaroon ng konsyensya o budhi. So he is saying here that naturally, even though we don't know really about God, pero parang magiging siya, human instinct, parang yun ang the way na pag-understand ko. Well, that could be true most of the time mga ka-U3. Paano po kaya yung mga lipunan naman na makonsider natin na quote-unquote primitibo o barbaro? Ang ibang mga grupo na kumakain, for example, ng ibang tao, and that is the norm. That is the tradition. Yung mga headhunters po natin noong panahon ng mga society dito po sa Northern Luzon. So, that is their standard, and I don't think na yan po ay bagay ng kautusan, yung pagpatay ng iba. O sadly, mga sexual na rites of passage, for example, o sexual rights. So, paano po kaya yung mga ka-U3? Kasi I think, at least sa perspective ng Bible, that is not bagay ng kautusan. So, will that mean mga ka-U3 that they will not be saved? Kahit na yun po yung kanang kinamulatan po na lipunan, na society? Kasi we also have to acknowledge na ang perspective ng Bible, it was in ancient time around the Middle East, which is a combination of the cultures in the West Asian region and Western civilization. So yun yung parang barometer natin, at least for the time being when these laws were formed, yan po yung kanilang society. Ganun pa man, nagustuhan ko yung sabi ni Brother Eli dito, na yung kautusan, yun yung parang magiging standard or magiging basis of judgment sa kanila. We get that. And I think it also is logical na nasabi ni Brother Eli na dalawang bagay, it's either hindi nila kilala, which is yung magiging standard nga yung kanilang paggawa na naaayon sa mga bagay ng kautusan. At yung second situation naman na hindi talaga mabibigyan ng kaligtasan, yung mga ayaw kumilala. At yun nga yung sa first part nga na-mention about Muslims. So, dahil they don't believe in Jesus Christ, so meron na silang hatol, hinatulan na sila, yun po yung sinabi kanina. So, by the process of elimination, sa ideya kanina na si Jesus Christ yung Savior, pinadala dito para mag-save sa atin, para ligtasin yung mga tao, at hindi siya yung nagja-judge. So, it gives us the idea na ang judgment pa rin pala is not by Jesus Christ, but God Himself. Ito po yung nagagets natin so far. Siya ay pinadala lamang si Jesus Christ para magligtas, pero hindi siya yung hahatol. Pagdating mo, kumakawag ang buntot noon, didila-dilaan ka. Diba? Yung inahing manok, marunong nang mabuti yun. Yung kanyang mga sisiw, kinakandili niya, pakialaman mo, pupupuging ka. Manok man may alam na mabuti, tao pa kaya walang alam mabuti. Kahit wala ka narinig na kautusan, kung gumagawa ka naman ng mabuti, hahatulang ka ayon doon sa ginawa mo. Ganun ang Diyos. Kasi yung paghatol, yun rendering of judgment Ang Diyos justisya Hindi ka naman niya pwedeng usisayan. Sumampalataya ka ba sa akin? Sa aking anak at na ikaw ba'y umanib sa iglesia? Wala nga ho kung alam na iglesia, Panginoon, hindi ko narinig O papa, sisisihin mo ba yun Wala pa naman Biblia na Pilipinas nun. Hindi pwedeng yun sisihin. Kaya ang Diyos na bahala ron. Kung ang tanong mo sa akin, may pag-asa bang maligtas yun? Meron. Kaya sa Biblia, ang nakasulat, kahit hindi ka nakarinig ng kautusan, kung gumaganap ka naman ng kabutihan ng ayon sa iyong budhi, yun ang ihahatol sa'yo. Kaya you have a chance. Kasi marami pong nagsasabi na kahit ano namang reliyon mo, basta sumasamba ka sa Diyos, sumasamba ka kay Kristo, maliligtas ka. Tulad po ng sa lolo ko, yung lolo ko po dati, lasinggero po yun, malakas manigarilyo. Pero nang sumali siya sa isang reliyon, hindi dito, nagbago na siya hanggang ngayon. Paano yun? Sabi kahit saang reliyon ka sumali, basta gumagawa ka ng mabuti, gano'n, maligtas ka rin. Hindi pwede Hindi pwede yun. Kahit sa relihiyon, ang umaakay doon ay bulag. Sabi ni Kristo, ang umaakay bulag, inaakay bulag, kapwa mahulog sa hukay. At hindi batayan yung nagbago ka. Baka nagbago sa'yo, panlabas na yung puso mo, hindi. Hindi batayan yun. Merong mga nagpapakabuti, hindi maliligtas 1:19 ng unang Korinto.
Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Oh, itatakwil ng Diyos yung kabaitan ng mababait. Pag wala ka dun sa katwiran ng Diyos, kahit gaano ka kabait, mabait ka lang pantao. Sumali ho sa El Shaddai yun. Ha? Yun El ako sa Shaddai. El Shaddai. 16-19, pakinggan mo. Meron mabait, pantao lang, mali naman ang pananampalataya. Basa. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, tatapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Tamo, hindi ba tayo yung mabait ka sa tao? Hindi nadakilay ka ng tao, kasuklam-suklam sa Diyos eh. Kaya kailangan, yung pananampalataya tama. Kasi yung maling pananampalataya, ikapapahamak yun eh. Pag mali pananampalataya mo, 3 itlog, 3 talon, mula sa Biblia yun, hindi ka maliligtas doon. Ayun lang Thank you. Salamat din kapatid. Okay, so sa video na po na yan po yung first part, dahil ito po ay compilation. So ang next video naman is in English. Ito po ay ang isa sa mga statements daw po ni Oprah, isa pong bilyonaryo na African-American. And still on this idea na how about yung mga tao na nasa ibang reliyon, parang sinasabi dito na isang reliyon lang ba talaga ang makakapagligtas? So I'm expecting that Brother Eli will be responding here with the same consistent stand po yung kanina na either hindi kilala at ayaw kumilala. So tinan pa po natin mga ka-U3. That is one of the mistakes that human beings make, is believing that there is only one way to live. That's and right. that we don't accept that there are diverse ways of being in the world, that there are millions of ways to be a Then human how do you being. please God? And many ways, but many paths to what you call God. That and is her path pleasing. might be something else, and when she gets there, she might call it the light. But her loving and her kindness and her generosity brings her, if it brings her to the same point that it brings you, it doesn't matter whether she called it God along the way or not. And I guess the danger that could be in that, I mean, it sounds great on the onset, but if you really look at both sides, I There could be a couldn't person. possibly be just one way. What about Jesus? What about Jesus? You say there isn't only one way. There is one way and only one way, and that is through Jesus. There couldn't possibly be with the Because you millions of people say in the there world. isn't. There couldn't possibly be. Because you say, you intellectualize it and say there isn't. If you don't believe that, you're all buying into the lie. But that makes you right. Do you think that if you are somewhere on the planet, if you're somewhere on the planet and you never hear the name of Jesus, you never hear the name of Jesus, but yet you live with a loving heart, you lived as Jesus would have had you to live, you lived for the same purpose that Jesus came to the planet to teach us all, but you are in some remote part of the earth and you never heard the name of Jesus. You cannot get to heaven, you think? And that is covered in the scriptures, too. People are talked about that. Truly, God knows the Does heart. God care about your heart, or God care about if you call his son Jesus? Well, you know, Oprah, Jesus cannot come back until that gospel is preached in the four corners of this earth. So, figure it out. Okay, I can't get into a religious argument with you. It's not In that video that I have seen, Oprah was so kind to say that she cannot enter into religious argument with her audience, but she was speaking of reality. She was right when she said that how about if you are in a remote part of the planet or the globe and you have never heard the name of Jesus, but what you have done all your life is compassion, generosity, and all things that you have known to be good, can you get into heaven? And some of the misled audience said that there is only one way of getting into heaven. That is biblical ignorance, Oprah, of those who are arguing with you. What you have said is a premise of biblical truth, that there really are people in this planet who have not known Jesus. Let us read in the book of Romans chapter 2, verse 11, and it says, "For there is no respect of persons with God, for as many as have sinned without law shall also perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are just before God,
Not those audience are just if they hear the law, but the doers of the law shall be justified. You do not just hear the law to be justified. You have to follow the law. You have to obey the law. Now, what does that mean? Let us continue. For all the Gentiles which have not the law, there are those people who have not had the opportunity to hear the law, to know Jesus, to know God. They are called in the Bible as Gentiles. They have not the law, but by nature they do the things which are contained in the law. This having not the law are a law unto themselves. Therefore, Oprah was speaking of reality. There are those people who do not know the law. They have not the law. They have not heard the law. They have not known Jesus. They have not known God. But if they do the things contained in the law, the very intent of the law, they will be justified according to the Bible. So there is another way of getting into heaven. It is not by Jesus only. One way is to do the law, the intent of the law, the things of the law that is in the heart of a man even before he hears the law. There are those people who have not been privileged to hear the law, who have not been privileged to have a copy of the Bible. They have lived in the remote past, in the dark ages of human history when there is no availability of the Word of God, of the written Word of God of the Bible. But if they have not done grievous wrong unto their fellow men, but instead have done the intents and the things of the law. Where is that? Let us continue on verse 15. Which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. There are those people who have not heard the law, but if they do the work of the law, which is written in their hearts. You see, human beings like us are special creations of the Almighty. In our hearts, that is what they call in science as instinct. But there is divine instinct in the heart of a man. Even if you did not hear that it is prohibited by God to commit suicide or to murder anybody, even if you have not heard the law, you will know by your conscience, by that divine instinct in your heart, that it is not right to murder or to kill or to commit adultery or to transgress God's law. These are the Gentiles being spoken by the Apostle Paul. These Gentiles who have not heard the law, but by nature do the things contained in the law, this having not the law are a law unto themselves. Dahil na-mention po rito yung law, so ang ibig sabihin po ba nito yung Ten Commandments? Kasi sinasabi yung nature. The nature, the things contained in the law. So ang ibig sabihin po siguro dito, tama po ba na ang Ten Commandments? Kasi na-mention ni Brother Eli yung pagpatay, yung pag-covet ng neighbor's wife for example. So kapag ang isang lipunan nga, gumagawa ang isang particular na lipunan, consistent sa intent of the law. So Brother Eli is saying that they could be saved, but then it would mean mga ka-U3 na yung mga primitibo, yung mga barbaro po na mga lipunan ay hindi sila kailanman maliligtas dahil pumapatay sila, di ba po? Meron silang iba't ibang mga practices culturally na hindi talaga consistent with the law. Sabi ko nga po sa inyo, hearing Brother Eli, that would mean that they would never be saved. And although if you look at history, I would say the majority started off with a very warrior-like mentality. Ano po sa ating po mga lipunan? O paano po kaya yung much lower pa na civilization ng human beings na kung saan medyo wild pa tayo at barbaro mga ka-U3, yung ating mga ancestors. But what is interesting here, however, as mentioned yung sa Q&A kanina sa Oprah, sabi ng isang audience na it will be preached daw sa four corners of the earth bago daw darating si Jesus Christ. I find it interesting, but I think also almost impossible, or it could be possible, you know, maybe in the near future with really high technology, pero mahirap kasi ang mga lipunan ng tao kalat-kalat na at ang iba nakatira pa sa liblib ng lugar. In fact, may mga
tribo nga sa Amazon, no, sa Brazil, na uncontacted talaga ng mga tao dahil ang kanilang salita, ang kanilang kultura ay separated talaga, liblib na lugar, at ang kanilang lengguwahe ay iba sa mga nakapaligid sa kanila na lengguwahe at walang means of communication, no verbal communication that is. Meron din po dito po around sa teritoryo po ng India pero malayo po, separate po na island. May mga grupo din po ng mga tao dyan na uncontacted din po. In fact, merong isang American na missionary na illegal na pumasok dito at pinatay. Ano po? While it is ideal to say na the four corners of the earth, of the world, would finally hear about Jesus Christ, I think that's really close to impossible. Liban pa po dyan yung mga member po ng ibang mga sekta, ibang relihiyon na talagang close talaga na guarded yung kanyang society. Paano sila makakarinig yun? But what does hearing Jesus Christ sa four corners of the earth mean? So Oprah was right in her point. There is another way to get into heaven. But the misled members of the audience or portions of the audience there who were misled that there is only one way, it is because of their ignorance of the Bible. I'm sorry for them. They should have known these verses written by the Apostle Paul. One of the lady in the audience said that Jesus cannot come back until the gospel was preached into all four corners of the earth. But are you not thinking of reality, lady? That now there are those people dying. There are those dying in Iran, in Iraq, where the gospel cannot enter, where the Bible is not permitted to be brought or to be carried. It is not free to carry a copy of the Bible in the Middle East. How about those persons who have not heard Jesus in reality now? Now, you are speaking of the future. But we are speaking, Oprah is speaking of reality. And it is happening now that there are those people dying. There are those people who are living with a good conscience and a good heart, not intending to do any harm to any other people, but they are ignorant of Jesus. They are secluded in their country because of their laws. How about those people? Are they all going to perish into hell? You were not taught the right thinking by your pastors and ministers. Remember this, I will read a verse that will give hope to those people that are in reality now dying innocently all over the world. There is one way for them to get into heaven. 1 Timothy chapter 4 verse 10, it says, "For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe." You see? Salvation is for those that believe. But there are those people who cannot believe because they did not hear the gospel. And God has a way for them to be saved. Hope you understand that point. I cannot explain all these things on this very limited time. But for more biblical understanding, please visit my website, www.isoriano.wordpress.com. That's my website. And may I add, how about those idiots? The mentally retarded, the Mongoloids, who cannot believe Jesus. Is the gate of heaven closed unto them? I believe not. Those children who have not heard of Jesus and died innocently because of the wars, because of famine, because of natural calamities, are they all going to hell because they have not known Jesus? Oh, it's stupid to believe that. God has His way for these people aggrieved by those who are evil to be comforted into heaven. I hope you understood that point. So na-mention po ni Brother Eli yung patungkol po sa mga mentally challenged. I think that's a very good point that he mentioned that. Dahil usually po kasi sa atin pong pag-iisip, buti nadagdag niya dun sa last part. Akala ko nga po tapos na sinabi niya na paano yung mga hindi nakarinig at walang mental faculties na maintindihan ang salvation. Dahil sa kanilang intelligence, yung mga mentally retarded, yung mga hindi normal ang pag-iisip. So mabuti po na na-mention ni Brother Eli dahil napaka-rare po na makarinig po tayo ng mga
pag-i-include ng ganito pong sitwasyon, kumbaga mga nuances patungkol sa pag-understand natin ng kaligtasan. So I'm happy that Brother Eli was able to mention that. But anyway, the third video here mga ka-U3, still on the idea ng kaligtasan at kung labas ba sa iglesia, anong mangyayari po sa kanila. So let's watch. Ikaw bang sumusunod sa mga bulaang mangangaral? Yung mga bulag, may chance daw bang maligtas yun? Ang sagot ko po ron, hindi gaya ng sagot ni Manalo. Ang sagot ni Manalo, sa labas ng kanyang iglesia, sa impyerno lahat kayo pupunta. Yun ang sabi ni Manalong malupit. Pakinggan nyo si Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Yan ang sagot ni Manalo. Pag nasa labas ka, inaakay ka nung masama ng mga bulag, wala ka ng kaligtasan. Pasagutin natin ang Biblia, hindi si Manalo. Ang tanong nung kapatid, may pag-asa bang maligtas yung mga inaakay ng mga pastor na mga bulag? Alam mo, pagka bulag ang umaakay sa'yo, bulag din ang inaakay, ang destino nyo sa hukay Ano? Pero, halimbawa, bulag yung umaakay, hindi naman bulag yung inaakay. Hindi naman bulag. Kaya lang, hindi pa siya nakakasumpong, naghahanap siyang kasalukuyan. Wala bang kaligtasan yon? Pasagutin natin si San Pablo. 5:13 ng Unang Korinto. Basa. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag Sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Gago! Ang pastor na humahatol sa labas ng tunay na iglesia, gago, tanga, inutil, tarantado! Baka gusto nyo akong kagalitan. Baka meron ditong pastor ni Manalo ngayon. Pumasok ka, patutunayan ko, gago yung puno mo! Sino ang paniniwalaan nyo, mga kababayan? Ang Diyos o si Manalo? Sumpain ang maniniwala kay Eranio Manalo at sa kanyang lahi. Sumpain kayo! Bakit? Malupit ang lahi ni Manalo! Malupit! Walang pagmamahal sa kapwa. Pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! I just need to clarify mga ka-youth, although that is quite emotional and very passionate. At yung ating search video, meron pang background music. Medyo nagugulat ako. Well, one of the things that I would say is a bit of a turn off kay Brother Eli, and a lot of people may agree with me on this one. Of course, other people will say, hindi naman yan offensive word, hindi naman yan pagmumura. Pero sa perspective ko po, it is an aggressive word to use. It is a not so kind word to use to describe another person. In fact, he even mentioned na sumpain nga yung mga naniniwala do sa kina Manalo. I get his passion and his emotion there, but I think for a lot of people, medyo hindi po kaaya-aya sa kanilang mga tengay po yun. And that's also the reason why, mga kayuti, if you notice, sa atin pong mga source videos from SBN21 at sa iba pang mga TV episodes po na kung saan si Brother Eli ay nagpipreach, pinibleep out nga, ay winawala nga yung audio, dahil nga po, hindi siya papasa sa regular broadcast. But I think, for this audience, nasa malaking event, it is, I think, sa Araneta Coliseum po yata. And the people are actually kind of
enjoying it. So they are in the same boat together, kaya po siguro naging fiery, naging passionate si Brother Eli dito. But gusto ko pong i-clarify mga kayuti, sa members po ng MCGI, so sinasabi ni Brother Eli na kapag yung blind leading the blind, they will not be saved. But if yung blind leading who is not blind, nagsusuri pa, Brother Eli is saying na masasave sila. So medyo naguluhan lang po ako kasi sa first na source video po natin, sinasabi ni Brother Eli that they will not be saved. Ano po? So I hope po medyo mas maging klaro po ito sa inyo po mga explanations, lalo na po sa mga kapanalig po ng MCGI, dahil ang impresyon ko po sa unang video kanina is hindi talaga sila maliligtas. In fact, na-mention nga doon kanina yung lolo, nung nagtanong kanina yung lolo niya na umanib sa El Shaddai, at hindi nga yun ang basis ng pagiging mabuti, na kahit na mabuti ka pa, kung ikaw naman ay na-lead nga ng mga bulaang propeta, you will not be saved. And it was also mentioned there patungkol din sa Islam at iba pa. Magandang gabi po, Brother Eli. Itatanong ko lang po kung ililigtas po ba ang tao ng kanyang relihiyon? Ang relihiyon, ililigtas ang tao ng kanyang relihiyon? Ganito yon. Ang relihiyon, contributory to salvation. Maraming paraan ng pagliligtas ng Diyos, Yung pananampalataya, yung mangangaral, yung relihiyon, yung trabaho mo, sama-sama yun para ka maligtas Makikita ko sa iyo, Yung trabaho, makakapagligtas yun. 2:12 ng Pilipos. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Lubusin ninyo, complete the works of your own salvation. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Therefore, you have to work for your salvation. Kaya magtatrabaho ka Hindi pwedeng bulakbul ka lang, maliligtas ka Hindi. Magtatrabaho ka, gagawa ka para ka maligtas. Isang factor yon. Hindi pwedeng wala kang gagawin, maliligtas ka. Santiago 2, pakinggan mo sa 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Nananampalataya, hindi ka naman gumagawa, patay. Walang kwenta, ibig sabihin. Kaya kailangan gumawa ka. Kaya yung gawa, magko-contribute yun para ka maligtas. Ngayon, isa pa, yung bautismo. Kailangan yung bautismong totoo para ka maligtas sa unang Pedro. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas. Sa makatwid bagay ang bautismo. Ngayon, ang kahawig nun, yung pagliligtas sa pamamagitan ng bautismo. Therefore, ang bautismo, isa sa factor para ka maligtas. Kailangan mabautismohan ka, tapos magtatrabaho ka. O alin pa ang isang nagko-contribute sa kaligtasan mo? Unang Timoteo 4:16. Basa. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Sabi ng Diyos sa mangangaral, mag-ingat ka sa iyong sarili. Mag-ingat ka sa iyong turo. Bakit? Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyuring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Pag ang mangangaral nag-iingat sa sarili, nag-iingat sa kanyang turo, ang sarili mo rin ang wika ang ililigtas mo, pati ng nakikinig sa iyo. Kaya, contributory rin yung mangangaral para maligtas yung nakikinig. Tama o hindi? Nakasulat yun Alin pa? Yung relihiyon, malaking factor sa kaligtasan yon. Ang walang relihiyon, hindi maliligtas. Pakinggan mo. Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian
at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ang tunay na relihiyon may dalawang sangkap, ano? Ang tunay na relihiyon, sabi ng Biblia, yung pagmamahal sa babaeng bao at mga ulila. In short, charity yon, compassion, pag-ibig. Yung mga ulila, babaeng bao sa kanilang kapigatian, tutulungan mo. Tapos, pag-iingatan mo yung sarili na walang dungi sa sanlibutan. Meaning, holiness, magpapakabanal ka. Huwag kang magpapakadumi. Kaya ang essence ng true religion sa Biblia is charity and holiness. Interesting. Pagkakawang gawa at pagpapakabanal. Okay, napakaganda po nung na-mention po ni Brother Eli. I like that kasi it's easy to follow and actually na-lay down na talaga yung mga factors po. At least na-mention niya dito as he was talking about religion being contributory to salvation. Ano-ano yung mga magiging batayan ng Diyos? Ano po? Sa pagbibigay sa'yo ng kaligtasan. Sabi ni Brother Eli, number 1, faith. Number 2, yung mga ngaral na rin, no? Number 3, yung trabaho mo. Number 4, of course, yung reliyon. Kinakailangan doon na magkaroon talaga ng relihiyon. At ano yung sangkap nito? So ganda. Number 1, ang pagmamahal sa mga babaeng bao, sa mga naulila. In short, yung compassion daw nga po. And number 2, holiness. Pagiging banal. Ano po? Ay, na-open na naman yung iba pa mga further po na points na pwede nating aralin dahil kung naalala niyo po the last time, what does it mean to be holy? What does it mean to be rightful sa pagsunod sa mga standard ng Diyos? Sabi ko nga po sa past video reaction natin, is it possible really for us to be perfect? Or is it more like a goal? Ano yung ating quote-unquote pagiging perfection? Kasi ang na-mention dun po sa past video reaction, walang dungis. Ano po? How can we attain that? Is it really attainable for the whole lifetime na maging perfect? Or is it more like gagawin mo yung best mo bilang tao, we falter, we fall short, but it is getting back up and then trying our best to improve ourselves para ma-attain yung holiness na yan, mga ka-youthy. Ay, napakagandang discussion po yan. O pwede ka bang maligtas kung wala yung dalawa na yon? Pakinggan mo. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Tamo, kung wala yun, di ka maliligtas. Therefore, you have to take the essence of the true religion for you to be saved. Ang tanong ko lang po ang sinasabi doon sa Santiago na kasalanan po ba yung yung hindi gumawa ng mabuti? Pagka alam mo po na yung mabuti tapos hindi mo ginagawa, kasalanan sa'yo. Santiago 4:17. Basahin po natin sa Bisaya. Busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo, og kana wala niya pagabuhata, kaniya kana sala. Ngayon po, iba naman yung sa akin. Gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. Yun ang problema ko. Ganito naman ang sagot ko, kapatid. Kapatid, ganito ang sagot ko. Kahit gusto mong gumawa ng mabuti, pagka hindi ka magpapasakop sa Diyos, hindi ka naman makakagawa talaga. Alam mo, yung mabuti, mahirap gawin yun. Yung masama, madaling gawin yun. Pero yung mabuti, mahirap gawin. Kaya kailangan, para makagawa ka ng mabuti, pasakop ka sa Diyos. Sabi ng Diyos ganito, sabi ni Kristo, 15:5 ng Juan. Ako ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kanako, og ako kaniya, kini magabunga og daghan. Kay kung mahibulag kanako, wala kamoy arang mabuhat. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kamo arang mabuhat. Hindi ka pwedeng makagawa. Pansarili ng tao, no? Hindi natin magagawa talaga yung mabuti pagka tayong mag-isa lang, kapatid. Pero with God, kasama ang Diyos, magagawa natin. Kung mahibulag ka nako, wala kamoy arang mabuhat, sabi ni Kristo. So pagka kasama natin siya, makakagawa tayo. Ang katunayan doon sa 10:23 ng Jeremias, pakibasa mo nga sa Tagalog, Sis Luz. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi kaya ng taong mag-isa na humagtuwid ka ng hakbang mo dahil may demonyo sa mundo. Kaya kailangan magpatulong ka sa Diyos, pasakop ka. Santiago uli, balikan natin ng 4:7.
Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ayan, busa, managpasakop kamo sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa ug siya mukalagi ug gikan kaninyo. Ayon, ang sabi niyang banal na kasulatan. Pasakop ka sa Diyos. Pagkasama natin ng Diyos, magagawa natin yung kalooban niya. We cannot do it alone. Hindi natin magagawang mag-isa. Talagang tama sabi mo, kapatid. Gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo naman magawa. Kasi nag-iisa ka. Pero pag nagpasakop ka sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Pakinggan mo sa 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Paano sa Bisaya yan? Ang kasing-kasing sa tao, magalalang sa iyang dalan, apan ang Ginoo nagamando sa iyang mga lakang. Yan. Ang Panginoon ang magtutuwid sa iyong mga lakang o sa iyong mga hakbang. Pag may kasama kang Diyos, it is easier. Mas madali pag kasama mo ang Diyos. Pag hindi mo kasama, mahirapan ka, kapatid. Okay, I like that answer, mga kayuth. Dahil sinasabi nga ni Brother Eli na God helps you, actually. God will guide you. God will direct your path. So, does it also mean, mga kayuthri, that if a person is searching, would that mean, when I talk about searching, it means yung tao talagang may desire to be better? Will God help him to find the right church or ang tamang pagpapasakop sa Diyos? Dahil sinasabi ni Brother Eli dito na di hamak na mas madali ang pagiging mabuti kapag ito ay nasasakop ng Diyos, which is actually very logical. So sa last video po natin, ito po yung kasunod na naman po. Still on the idea of salvation, mga kayuthri, pero ito daw po yata is about God's commandment. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang itatanong ko lang po, kasi galing na po ako madoktrinahan sa Iglesia ni Cristo at saka sa El Shaddai po, nag-a-attend po ako. Ngayon po, na buksan namin sa TV yung gawain niyo po, ang dating daan, doon ko po naliwanagan na iba po ang pangaral nila. Yung dalawa na po na samahan ko, malayo po sa pangaral nyo. Kaya po, hinanap po namin ang dating daan kung saan po namin masusumpungan na kami po ay makapagpakinig sa mga turo nyo po. Tama po ba ang ginawa namin? Alam nyo, kapatid, may utos ang Diyos sa mga tao na gustong maligtas. Okay, before that, siguro, yung paraan po ng pagtanong ni ate, parang looking for affirmation. Tama po ba yung ginawa namin? Malamang sa malamang. Opo, dahil po kayo po ay nagtatanong sa programa po ng MCGI at kayo din po, sabi niyo po, ay na-appreciate niyo yung ginagawa ng MCGI na gusto niyo maging kaanib. So, okay po. But anyway, let's see what will be Brother Eli's answer, patungkol po sa paghahanap nga ng tao sa kaligtasan. Basahin natin ang 2 Korinto 6:17. Ganito po ang nakasulat. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Alam nyo, pinapaalis tayo ng Diyos dun sa mga mali, sa mga hindi tama, sa hindi katwiran, sa hindi katotohanan. Sabi, magsialis kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Alam niyo kung bakit tayo pinapaalis dun sa mali? Basahin natin yung 14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Yon, maliwanag, kapatid, ang itinuturong karunungan ni Pablo rito, hindi pwedeng pagsamahin yung dilim at liwanag. Yung katwiran at saka yung mali. Pagka ayaw mo sa mali, nasa katwiran ka, hindi ka po pwedeng habang panahon kang nasa mali. Kaya pag nakita mo yung mali, aalis ka.
para lang yung dilim, pagka nagkaroon ng liwanag, nawawala yung dilim. Di ba? Mas malakas ang kapangyarihan ng liwanag kaysa sa dilim. Kaya, pag may liwanag, nawawala ang dilim. Ngayon, hindi pwedeng pagsamahin yung dilim at liwanag, hindi rin pwedeng pagsamahin yung kalikuan at yung katwiran. Gaya naman ni Kristo, hindi siya nakikisama kay Belial. Hindi pumupunta yung kapangyarihan ni Kristo sa Diyos-Diyusan. Si Belial kasi estatwa yun eh. Estatwang Diyos-Diyusan. Hindi pwedeng si Kristo lumakip dun sa mga Diyos-Diyusan. Kaya tayo, hindi rin tayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyusan, yung mga estatwa. Sabi ng Diyos, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong hihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin ay magiging mga anak na lalaki at babae kayo, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So kung ang tanong mo kapatid, tama ba na umalis ka sa El Shaddai? Nako, tama-tama. Kung ano-ano pinagpapagawa sa inyong wala sa Biblia. Merong babalik rin ng payong, merong magdadala ng itlog, merong itataas yung wallet, merong itataas ang passport, itataas ang kung ano-anong taas ng taas, para bang pag hindi itinaas, hindi maaabot ng Diyos. Kaya masasabi ko kapatid, dapat sa panahon ngayon, nagsusuri tayo. Kung ang sinasabi ng isang mangangaral, umaakay sa atin, wala naman sa Biblia. Huwag tayong susunod, huwag kang magbibigay. Sayang lang yung pinagpaguran mo. Kaya ang sabi ng Diyos, umalis kayo sa kanila. Di maganda yung ginawa mo. Umalis ka kay Bilarde, umalis ka sa itinuro ng pari na wala sa Biblia. Yan ang masasabi ko. Okay, mga ka-youthie, so dyan naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so related nga po yan sa past po na na-raise po natin na point doon po sa video reaction natin patungkol sa pag-aanib, pagiging membro ng isang iglesia. Actually, the video reaction the last time was to a preaching by Brother Michael Sandoval po ng INC. At na-mention ko nga po ron, paano yung mga tao na hindi abot ng aral ng Diyos, paano yung mga tao na nakatira sa mga liblib na lugar o ibang lipunan, and even na-mention nga kanina din, na Brother Eli, paano yung mga nasa closed societies katulad ng mga nasa Muslim countries, for example. So mga ka-youthie, this is always very interesting for me dahil nga po sa realidad lang naman po, sabi po kanina sa audience ng Oprah show na it would reach the four corners of the earth, doon lamang darating ang Diyos, which I think is really far from reality. Liban pa sa mga napakahigpit na mga relihiyon, mga restrictive na mga relihiyon, yung mga tao na nasa liblib na mga lugar, mga uncontacted tribes, for example, how will they reach? I think it's almost impossible. Kahit pa sabihin natin na napaka-high-tech na in the coming centuries of technology, but still, I think it's extremely difficult na lahat talaga ng tao ay makakarinig nga ng utos. At na-mention din ni Brother Eli kanina, which I think it's not commonly discussed by most preachers, na I really appreciate him for doing it, yung mga tao na may mental retardation, yung mga tao na walang kakayahan na maintindihan yung mga bagay-bagay dahil yung kanilang mga faculties nga ay hindi sapat para maintindihan yung mga konsepto na ito, yung mga mabababa ang IQ. So may mga ganun kasi na mga uri ng tao, mga ka-youthie, di po ba? But anyway, hindi ko na po mauulit yung akin pong mga reaction, mga input dahil nga po I am doing this in real time. Kaya nga po sana sinamahan niyo po ako from start to finish. So mga ka-youthie, ano pong masasabi niyo sa video na ito na hindi lang pala, isa lang yung paraan para maligtas? In short, Jesus is not the only way. Marami pong mga kalaki po yan na mga factors contributory to salvation, and religion is just one. Sinasabi ni Brother Eli. Ano bang iba pa? Nasabi niya kanina, faith, ang mangangaral, ang uri, ang paggawa mo, ang iyong trabaho. At syempre, ang relihiyon din. At ang dalawang sangkap ng relihiyon, compassion at holiness. Ayan, napakagandang mga punto yan. So mga ka-youthie, comment below, ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Isa lang pong hiling ko po sa inyo sa mga supporters po ng Usap-Usap University. We are asking for your help by sharing this video. So palagay niyo po, marami pong dapat pang makaalam sa mga ganitong uri ng pagtuturo. Click share, i-share niyo po yung link na ito sa Facebook, sa inyo po mga kapamilya. Sabihin niyo na manood sila ng Usap-Usap University. And if you're already doing it, please comment below kung kayo po ay nag-share at sinasabi niyo ito sa inyong mga kaibigan, mga katrabaho at kapamilya. And as always, mga ka-U3, if you like these kinds of episodes, you know what to do. Click subscribe kung ikaw po ay baguhan. First time niyo po. First time mo. You can click this video here and you can also click the playlist here. Marami po tayong mga content dito. We have more than 500 plus po na mga videos po patungkol sa mga religious discussions, preachings at iba pa. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.